Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Again, dito pa rin tayo kay Roji Gateway. Last upload natin, pinakita or senior ko sa inyo kung paano gawin yung dual ISP niya with load balancing at saka failover. Ibang features naman yung gagawin natin, which is yung PPPoE server niya. So kung titingnan natin dito sa Gateway, nakaka-overwhelm po yung mga features sa dami. So, ang gagawin natin, isa-isahin lang muna natin to guys. Well, again, not like sa Microtech, madali pa rin dito kay Roji yung PPoE server. Pero, syempre, may pros and cons. Kung ikukumpara mo yung dalawa, isa sa pros niya is sobrang dali niya gawin. At isa pa, meron na rin itong built-in na reminder na automatic nagka-cut off. At hindi lang basta cut off guys. Kay Microtech, yung proxy niya, kaya lang i-cut off yung mga HTTP traffic. Yung mga HTTPS traffic, hindi niya kayang gawin. Dito kay Roji, kayang-kaya niya yung guys. So, ang una natin gagawin, punta lang tayo dito sa Gateway. So, halos nandito po lahat yung features. By the way guys, highly recommended na dapat naka-current version po kayo kay Roji before tayo mag-config. So, madali lang naman yun. Punta lang tayo sa system, then upgrade. Ayan, so magpipitch po siya, then yun na. Malalaman nyo naman kung mayroong latest upgrade or wala. So, yung sa atin, latest version po ito. September 2025. Again, balik tayo dito sa Gateway. And then, yun nga, meron na tayo ditong ISP. So, wala na tayong problema dito. So, punta na tayo sa PPPoE server. So, nandito po siya sa authentication. Ayan. So, nandito siya sa baba. PPPoE server. So, before pala tayo pumunta directly sa PPoE server, so, kailangan mo munang iset yung iyong interface. Like sa Microtech, ganun pa rin, gagawa ka ng bridge, yung mga IP na gagamitin mo para sa mga PPoE clients, or kung gagamit ka ba ng VLAN. Yes, pwede yun guys, gumamit ng VLAN dito. Papatagusin mo siya sa OLT, then sa mga OIN yun ng client. Okay, so for example, punta tayo sa network, gagawa tayo ng VLAN. Example, naka-VLAN yung ating mga PPPoE clients. So, dito lang tayo sa LAN, then LAN settings. And then, by default, yan po yung lalabas dito, yung default LAN or DHCP server ni Roji. Then, mag-add lang tayo dito ng bago. Yan. So, for example, gagawa lang tayo dito ng IP. Kahit anong IP lang. 192.168. Example lang to guys ha, 20.1 IP address. Then, VLAN. So, for example, 160. Yung VLAN na ilalagay natin. Then, PPPoE. Hindi naman natin to siya gagamiting DHCP server. So, disable lang natin yan siya. Then, okay. So, ayan yung isang option natin kung if ever gagamit ka ng VLAN sa yung PPPoE. Ngayon, punta tayo dito sa port VLAN. So, ayun, automatic. Lahat po ng LAN interface is nakatag na yung 160. Pagkakaintindi ko sa kanya is automatic ginagawa niyang bridge yung mga LAN interface. Naglagay ka ng VLAN, automatic nakatag. And then, after natin dyan guys, balik tayo dito sa authentication. And then, PPoE server. So, ang gagawin lang natin dito, again, super dali. I-enable lang natin. Then, mandatory PPoE dial-up. Basahin nyo na lang. English kasi. I-enable din ito. And then, yung local IP. Pwede nyo po itong baguhin. Dito na guys, yung sinasabi kong VLAN. So, for example, yung 160 yung gagamitin mo. Pwede. Select mo lang dyan. Hindi mo yun masiselect dito kung hindi mo muna yun ginawa doon sa LAN. Dito muna tayo sa default VLAN para hindi tayo masyadong malito. Especially doon sa mga nag-uumpisa pa lang. Then, dito primary DNS, so basic. Google yung ilagay natin. Secondary, Google DNS din. Then, unanswered LCP packet limit. Pag hindi tayo sure kung para saan yan, basahin lang natin yung hints. Kung hindi pa rin natin maintindihan, hayaan lang natin yung default. Then, out mode, by default, naka-check po yan lahat. So, hayaan lang din natin. Then, ito na guys, yung sinasabi ko. Sa Microtech kasi, i-configure mo pa to. So, meron na siyang automatic expiration reminder. Yan. So, titingnan natin yan kung gaano yan ka-effective. Then, allowing the use of expired accounts. So, hindi natin siya i-allow. Pag expire talaga. Ganun lang yung gagawin natin dyan. Then, save na. Meron na tayong PPoE server. Ganun lang kadali. Next na gagawin natin is gagawa tayo ng kung sa Microtech pa profile. Bali yung mga plan na i-avail ng ating client. So for example, 10 Mbps profile,
20 Mbps, 30 Mbps, so on and so forth. So dito yun sa accounts natin ma-set up. Then user groups. So again, super dali lang niya guys. Punta lang tayo sa PPUE user groups. Yan, then add. So for example, ito is 10 Mbps. 10 Mbps. At saka itong limit at ito yung parang minimum. 10 Mbps na profile ito or user group. So lagyan ko rin to ng 10 Mbps. Depende na yun sa inyo dito guys kung ano yung ilalagay nyo. Okay? At dito naman sa max, so yun na yun. Yung 150. Hindi ito per user. Dito sa baba, dito na yung per user. Yan o, max limit per user. Okay? So dito, ilagay natin 10. 10 para sa download. Then, apply to. So, designated interface lang. Kasi automatic yung interface niya. So, dito, medyo nalilito din ako. Pero, sige. Since dalawa yung one natin, so each one. Yun, ganyan lang. Okay. Meron na tayong isang user group or isang profile. 10 Mbps para sa 10 Mbps. Gawin mo lang yan hanggang sa makumpleto yung gusto mong mga user group. So, for example, gagawa din tayo ng 30 Mbps na user group. So, ganun pa rin dito, 30 sa limit at. At same pa rin guys, 150 pa rin yung ilagay natin. Again, ilagay lang natin dito yung pinaka-maximum ng ating network. So, dito 30, then 30. Okay. So, yan lang siguro yung dalawang user groups na gagawin natin for this video. Ngayon naman, gagawin na tayo ng user accounts or yung mga accounts ng ating clients. Dito lang tayo sa PPUE accounts. And then, meron ditong nakalagay sa ibabaw, the account management is not in effect. Kailangan mo na dating daw i-enable yung Smart Flow Control. So, itong Smart Flow Control para guys is, kung sa MikroTik pa, equivalent nito is yung queue. Hindi tayo makakapag-create ng accounts kung hindi ito naka-enabled. Para ma-enabled to siya guys, punta lang tayo sa Behavior and then QoS. Smart QoS. Enable lang natin to. Lagay natin yung ating mga bandwidth per ISP natin. 100 yung aking ISP1, ISP2 naman is 50. Again, dito yun guys, makikita sa Behavior. Then, balik na tayo sa Authentication, then Accounts. Punta tayo sa PPUE accounts. Pwede na tayong mag-add ng ating clients. Yan. So, for example, username, test lang. And then, password, 12345. Then, expire date. Ayun, oh. So, pwede mong lagyan ng expire date. Pwede din hindi. Hindi muna natin siya lagyan, guys. Mamaya, lagyan natin kung ano mangyayari. So, dapat naka-rate limiting yan, guys. Para ma-select natin yung ating mga profile. Yun, oh. So, example, itong 10 Mbps. Yun, ganun lang. Okay. So, ayun, yun lang guys. Meron na tayong PPUE server, meron na tayong user group, then meron na rin tayong isang client. Yan o. Test. Okay, ngayon, ito-test natin yung ating PPUE server kung gumagana ba dito sa ating ROG gateway. So, dito sa ating online clients guys, so wala tayong nakikita dyan, no data. Then, try din natin yung internet. Google. So, wala tayong internet. Facebook. Wala. Oh. Wala talaga siya. Or fast.com. Yan. Gagawin natin is, itong ating laptop, dito natin i-dial yung PPPoE account na na-create natin. Punta lang tayo dito sa Network and Sharing Center. Then, mag-set up lang tayo ng new connection. Ayan. Then, connect to internet lang. Create new connection, then broadband or yung PPPoE, and then yung username natin test, then 1 2 3 4 5. Yan, ganyan lang. Then connect. So yun, magbi-verifying siya ng username, registering, then testing your internet connection. Antayin lang natin siya na matapos. Ayun, you are connected to internet. So, ganun yung message niya. Then, ayun o, na-open na rin yung Google. Yun, na-open na. Okay, pass.com. So, yun, na-open na rin. Oh, 10 Mbps. Then, dito sa ating A-Wave, refresh natin. So, ayun.
online na din yung ating account. Di ba ganun lang? Ganun lang kadali. So, ayun yung 10 Mbps natin, naging 18 Mbps. Bakit sumobra? Pero ang ganda ng ping. Ngayon naman, subukan natin yung yung expiration reminder. Kung gaano kalupit. Okay? So, since naka-enable siya, dito sa ating user, then PPPoE accounts, edit lang natin tong client na to. Lagyan natin siya ng expire date dito. So, ngayon is 25. So, lagay natin 25. Okay. Yan. Tingnan natin kung diretso. Example, type na agad natin yung Google. Kung mag-open ba siya. So, ayun. Hindi na agad siya nag-open, guys. Wala pang, hindi nga natin siya dinisconnect eh. Nilagyan lang natin siya ng expired date. Ayun. So, may lumabas agad na account has expired. Grabe ang lupit. Nag-edit lang tayo dito. Nilagyan lang natin siya ng expired date. Kung sa Microtech pa to, kailangan mo pa siyang i-disconnect. So, dito hindi na. Kahit naka-online man siya, lagyan mo ng expired date, tanggalan mo ng expired date, okay lang, nagde-take effect agad. Then, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. So, Google yung in-open ko. Nag-redirect siya sa expired. I-view natin dito, view account status. So, yun yung makikita natin. Test, expired. Then, plan, 10 Mbps, blah, blah, blah. Yung IP, status online, yun. HTTPS, traffic, or HTTP, kaya niyang i-block sa kanyang reminder page. Yun nga lang, wala tayong idea kung paano ma-edit yung portal. Maganda sanang ma-customize siya. Kaya no, itong portal na to, lumabas na naman siya ulit. Mas maganda sana may option tayong ma-edit ito. Meron ding lumalabas dito guys na tips, PPoE server, please note the following accounts are about to expire. Wow! Diba? Merong lumalabas na notification. So, sa susunod na video natin, ibang features naman yung ating i-check. Siguro yung hotspot naman niya. Tsaka yung iba-ibang authentication method, yung SMS, Facebook, at Butcher. So hanggang dito lang siguro mga kapiso. At hopefully may natutunan po kayo sa video natin. Kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod nating upload.